Bayan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Only in the morning. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang morning po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga po. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kaya amin na po. Maabig ya kabuwasan at balang sinansakay ya pinablin dumaringal na saya na programan Ikarma Health
Option kada agaw na Sabado, special edition na programa tayo early in the morning. Nakaiba tayo si Dr. Glenn Soriano. Si kato sa mga paliwawa na saratay itapot yo'y lilik na inyoran sakit nanti manupag yagawan tan anto so mabisa ya tambal ada sararatan. Kanyan na saragyo so untawag da panamaglay na telepono 0916-672-6056 0919-991-7986 aratan sa personal number ng Dr. Glenn Soriano. Saragyumat suntawag at 0920-954-8473 o dino 0968-677-7070 telepono na estasyon tayon DWIZ Tansayan Programan Ikarma Health Option. Magandang umaga, Dr. Glenn. Good morning, Partner Orly, at good morning na naman sa lahat na nakikinig dito DWIC at lahat ng nanonood sa ating mga live streaming around the world, ano? Ayan, batiin ko itong mga nasa California, mga kapatid ko, mga lahat nasa London na mga kamag-anak ko, lahat yan, at special greetings to my brother, happy birthday today. Uy, happy birthday. Happy birthday, Father Sidney Soriano, dyan sa San Carlos. Father Sidney. Yes. Father Sidney. Officiating priest nun sa... retired na. Retired. Ganoon. So, marami siyang naserbihan mga kondito sa mga parish dito sa Pangasinan. Tinatawag natin Ambassador of Gospel. Ayan. Yes. Okay. Happy birthday sa aking apo, si Sebastian Dakasin. Okay. Ngayong araw, September 20, ay meron pong coastal clean-up na ginagawa dyan sa may bayan ng Sampabian. Ito ay programa po ng SM. Ngayon, ang tatanungin natin kay Dr. Glenn, ano po ang benepisyo at ano ang maitutulong nitong clean environment sa mga asthmatic? Oh, very good question yan. Kasi alam niyo naman, ang topic natin ngayon, asthma. Maraming trigger yan, tawag natin. Saan nag-uumpisa ang asthma? Ang asthma, nag-uumpisa yan sa childhood ages. Pag bata pa lang, may initial triggers na yan. Ngayon, in line with yung sinabi mo kanina, meron tayong clean up drive, dapat araw-araw clean up kasi dyan nag-uumpisa ang sakit ng mga tao katulad ng asthma. Kasi environmental pollution, ibig sabihin yan, merong air pollution, merong water pollution, merong kung anong klaseng pollution na meron. So dyan nanggagaling ang mga triggers natin. So, ang isang bata, pag na-expose siya initially to a particular trigger, karamihan dyan ay yung mga dumi sa hangin, yung mga dust, okay? Yung mga masamang amoy. Yung mga yan, nagtitrigger ng allergic response dito sa katawan natin. Nag-uumpisa dyan sa nasal cavity, sa ilong, sa bunganga, pagpasok sa body yan, ang self-defense mechanism ng body is to respond. Ang response naman ng katawan sa yung triggers, yung nag-initiate, is a immune response characterized by yung pagbabahing, yung maraming sipon-sipon, minsan hirap din huminga dahil sumisikip ang mga airways, yung hingaan ng tao. So, initial exposure yon. Ngayon, sa initial exposure, actually, siyempre, defense mechanism ng body yan. Normal yan. Ang problema nan, kung panay-panay
Alam mo, sabihin natin, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, na-expose doon sa same trigger na yan, nakukondition ang body mag-respond. Ang bodily response, ang defensive response ng body, gumagrabe ng gumagrabe, bumibilis at nagiging serious. After 100, sabihin natin, 100 responses, lagi katabi niya yung trigger, katabi niya yung mabaho, katabi niya yung alikabok, yung sa bahay mismo, sa kwarto. Kung lagi siya na-expose, lagi nagtitrigger yung kung na yan. So, lagi siyang may sipon, lagi siyang inuubo. So, yung sequence na yan, na tuloy-tuloy, na hindi gagamot, ang end result yan is katulad ng asthma. Ganun yan. So, initially, yung asthma, matitreat yan with, sabihin natin, yung mga inhaler, konting anti-asthma, anti-allergy, mga cetirizine, mga ganun, pwede. Pero after a while, hindi na gumagana yan eh. After, para bang na-immune na yung body, parang sanay na, so kailangan mas mabigat na gamutan. So, habang tumatanda itong individual nito na laging exposed, yan, nadidevelop na itong condition na tinatawag natin asthma. So, pwede mag-last yan from childhood hanggang sa adult, hanggang sa tumanda na, pwede ma-affect yung health ng tao. Yun. Itong mga asthmatic na ito, kapag sumasakay ng jeep, at yung jeep is mausok. So yung usok masisinghot na yun. Correct. Mag-trigger na naman yan na umatake ang kanyang asma, Doc. Yes, well, totoo yan. Makakatulong ba dito yung face mask o ano? Yes, nakakatulong yan. Anything to avoid that trigger, okay? So the initial trigger, I mean, the subsequent, yung mga sunod-sunod na mga triggers, hindi kailangan the same trigger as the initial. Okay? Yung initial trigger, sabihin natin yung bata na expose sa puro alikabok. Ganon. So, na-develop na yung defensive immune response niya doon sa trigger na yan, doon sa alikabok. Pero habang tumatagal, kahit anong trigger, nagre-react yung body. So, itong pasyenteng ito, alikabok lang ang umpisa. After a while, pati nga yung usok ng jeep. At tapos, very sensitive na nga yung system niya. O ngayon, dumating na yung panahon na sobrang lamig, sobrang init, nag-trigger na naman din yon. Okay? So, sa galit din ng pasyente ito, lagi may problema sa bahay, sa yung environment, sa mga kasama niya, nagiging emotional naman. Emotional triggers naman doon. Pwede lang sa magalit o sa na-depress lang siya, pwede ma-trigger ang asthma niya. Ang problema lang, initially, parang ngayon tinatawag natin itong asthma is a chronic disease na develop over time. So marami tayong chronic diseases na yan, katulad ng hypertension, mga diabetes. So yan ang problema ng chronic. Before you actually realize na alam mo na ganun talaga ang sakit mo, kung na, medyo malala na. So yan ang naging chronic. It developed over a span of 1 to 5 years, parang ganun. After 5 years na ganun ang condition, mahirap nang baliktarin yun. So, papasok ngayon doon ang maintenance para nang maremedyo yung problema. Okay. Yung mga chain smoker, mga naninigarilyo, kadalasan sila ay inuubo. Yung tinatawag nating smoker's cough. Yes. Ito ba ay isa ring mag-trigger ito papunta na dyan sa asthma? Actually, it could be a trigger not for the smoker but for yung katabi niya. Second hand. Second hand smoke. Kasi yung smoker, mula na nag-umpisa yan, nasanay na yung katawan niya sa smoke yung inhalation. So, yung smoker's cough na tinatawag niyan is yung sensitization ng yung respiratory mucosa o tract, etc. to yung something else aside from yung smoke. Ganon, alikabok. Very sensitive ngayon ang respiratory tract ng smoker. Pag naka-inhale ng konting alikabok o magti-trigger ngayon yung cough reflex ang tawag dyan eh. So, mas sensitive ang cough reflexes sa smokers kaysa yung ordinary na tao. So, yun ang tinatawag na yung smoker's cough. Ini-investigate din ng mga medical researchers ito. Smoker's cough.
wala naman talagang obvious na nakikita dun sa smoker na yung chronic smoker. Yung mga respiratory tract nila, wala naman nakikita mga bukol, mga cancer, mga ano, pero merong konting yung kung sabihin na konting rash, konting irritation, pero yung mismong ang nagkukos ng cough, hindi nila ma-prove talaga na merong yung may malinaw na cause ang smoke, gano'n yun. So, may mga smokers na more than 20 years na smokers malinis pa yung kanilang yung airways malinis pa yung kanilang lungs according to X-ray. Pero ito yung mga 20 years smokers upon autopsy actually, kasi hindi nakikita sa sa X-ray. Pero pag namatay na ito, nakikita sa autopsy, titignan nyo lang itim. Puro para bang uling. So maski ultrasound, hindi mo mababasa yun? Hindi mo talaga mababasa yan. Kasi yung effects ng smoke on a lung is not really visual dun sa yung mga anterior exams katulad ng X-ray, mga CT. Makikita mo yung konting diferensya, kumakapal yung ugat, mga ganon. Yun lang nakikita. Yung mga spot, wala rin. Yung spot more of yung mga infection niya, mga TB. Pero yung smokers lang in general is a generalized yung involvement the whole lung kasi pag nag-inhale ng smoke, hindi lang naman sa isang lugar sa lung ang tinatamaan, the whole lung ganon. So uniform na yung appearance ng lung sa X-ray, para bang walang problema to, walang nakikitang bukol, walang nakikitang cancer, para medyo hazy lang konti. Yung haziness could be pneumonia, could be yung inflation, gano'n nga. Pero nothing definitive. Pero upon autopsy ng isang namatay na chronic smoker, na kahit na namatay from other causes, yung atake, hindi naman nasasabing dahil sa smoking, dahil sa lung pero nakikita talaga lang na parang uling na. Gano'n yun. Okay. So maraming dahilan ng pag-ubo o kaya ang ubo. Makukuha natin ito, minsan nagbibigay ng mga sakit. Yes. Ito ay kapag pabalik-balik at tumatagal na, baka ito ay makakahawa na ito, Doc. Well, ang cough mismo in itself, hindi naman nakakahawa yan ang nakakahawa, yung cause ng cough. Okay? So meron yung mga bacteria and viruses that are transmitted through yung air, tama na, air transmission. Sa hangin lang Parang pag inubo ka, may katabi kang tao na pwede siyang ma-affect doon. Ganon. Pero the cough itself does not transmit any disease. Yung process lang na pag-ubo mo, pagbahing mo, sneeze, transfers yung water droplets na nandun yung infective organism dun sa ibang tao, nasa air rin Kasi kung sakaling ikaw katabi mo isang tao na may ganun sakit, na nalanghap mo rin yung air na katabi niya, na lumabas din sa katawan niya, pwede ka ma-infect. Pero yung mga coughing from asthma lang, from a lung disease, from cancer, coughing, smoker's cough, wala naman nakakahawa dun. Kung ikaw ay may trangkaso, may sipon, karaniwan sanhi ito ng pag-uubo o allergy, Doc? Well, both actually, both. Kasi yung cough reflex, yung defense mechanism ng body to rid a foreign body from the airways. Ganon. Kasi kung meron kang foreign body na pumasok sa ilong mo, dadaan dyan talaga dyan, very sensitive. Babahin ka, uubuhin ka, gano'n yun. So, isa foreign body yun. Sipon. Pag meron kang sipon, para bang sabi mo, para may sipon, pero wala naman tumutulo. Ito yung tinatawag natin na post-nasal drip. Kasi hindi tumutulo yung sipon mo sa harap Tumutulo yan sa lalamunan mo sa likod. So parang gripo ba? Patak ng patak. Ngayon, nadidetect din na lalamunan mo yung patak ng tubig. Very irritating yun sa likod. So kung ang doktor may suspetsa siyang post-nasal drip, sisilipin niya ang lalamunan o yung tonsil. Makikita niya, namumula. Minsan meron pa nga spots na may mga nana, ganon. So, ang diagnosis na post-nasal drip. Okay, so yung post-nasal drip niyan, isa yan, di kanina, foreign body.
Ngayon, post-nasal drip. O kasi karamihan naman, nagrarani nose yan. Yes, Ang affected doon sa runny nose is yung anterior part ng nasal passages. Dito sa ilong natin sa labas. Pero alam mo, nasal passages hanggang sa yung sinuses, hanggang likod, hanggang sa ibabaw na lalamunan. Pwedeng affected yon. So, alin ang mas matindi doon? Yung palagi kang sinisipon o yung nakalikod? Wala naman talagang kanya. It doesn't matter. Kasi kung affected ka ng isang condition na that causes yung mga mucous secretion sa harap o likod, pareho naman ang effects nun eh. Ang sign nun is affected ka yung buong length ng mula sa ilong mo hanggang sa likod. Affected nung kung ano man ang cause. May foreign body ka dito sa harap ng ilong. Yung foreign body niya, alikabok yan nakarating hanggang sa likod. So meron kang nasal drip at meron kang post-nasal drip. Yan. Okay, so yung infection, pwede kang alam niya naman yung cold virus. Ang cold virus sa millions yan mag-multiply mula sa ilong mo hanggang sa baba, pwede umabot pa nga sa lungs. So infection yon. Yung binanggit mo kanina, isa pa, the difference between yung cold at saka yung baka allergic lang yon. So yung allergy, ang allergic condition, yung triggered by alikabok lang, okay? Affects the full length of the respiratory, yung upper respiratory system. Mula sa ilong hanggang sa trachea, ganon, hanggang sa bronchus, affected yon. So, ang immune response ng irritation, dahil sa allergy, is tulo din ng sipon, hanggang sa post-nasal drip, hanggang sa ubo, ganun yun. Yan ang nangyayari dyan. So, yung merong allergy, yung merong sipon, viral infection, at saka merong foreign body, pare-pareho yung symptom yan na tumutulong sipon, harap o likod, at saka binabahing, at saka yung tawag yun, minsan hirap huminga, at saka inuubo. Yan yung mga primary symptoms. Maraming tao naman ang nagkakaroon ng ubo at plima, lalo na yung mga nakatira sa mga maruruming kapaligiran. Yes. So, di katulad na sinabi ko kanina, any trigger in the environment, whether it be water, air, or can trigger yung response, which can be cough, sneeze, or yung tulo ng sipon. Ganun yan. So, ang majority ng triggers nito depende rin sa season. Kasi sa US may 4 seasons. Yung isang season dyan is spring. Yung spring season, katatapos lang ulan, lumalabas yung mga pollen. Ganun yun. So, yan ang seasonal na allergy. Nagtitrigger ng maganong response. Yung sneezing, coughing, gano'n. So, dito sa Pilipinas, wala naman, parang year-round naman yung gano'n yung pollen kasi wala naman ganun tayo season. Pero ang matindi dito sa Pilipinas is yung dust. Dust mites, gano'n yun. Marami yun. Grabe kung nasa city ka, alam mo, sa dami ng sasakyan, sa dami ng alikabok, yung katabi mo, dust mites, yung dumi sa air, yan ang magte-trigger ng ganyang symptoms. Sneezing, coughing, and mucus secretion. Sa isang normal na pag-uubo, mga ilang araw lang yan na mararamdaman mo. Mga 1-2 araw na inuubo ka afterwards. Well, ang normal trigger ng yung healthy being, yung maganda yung system niya, dapat yung coffee niya 1 to 2 days tapos na yan hanggang maximum 3 days. Kasi mawawala yung inflammation eh. Kaya ng katawan yan eh. Pero if it was a cough caused by an invading organism, may virus o bacteria, medyo tumatagal yan eh. Kasi hindi nawawala yun eh. So kung pollutant lang, kaya ng katawan yan, kung magandang immune system ng tao, 3 days, tapos na yan eh. Pero kung invading organism, virus, bacteria, or fungus, medyo mahina pang immune system ng tao, pwedeng tumagal yan hanggang 1 linggo, pwede pa mag-develop ng fever. Okay. So, hindi dapat baliwalain ang pag-ubo. Hindi pwedeng baliwalain ito dahil sa pagmatagal na pag-uubo ay maaring maging sinyalis na yan ng tuberculosis. Correct. Kung ang cough, lagi nga sinasabi sa mga medicine na yan, if symptoms persist, see your doctor. Di ba? So, importante yung statement na yan. Kasi, sa amin, sa mga doktor, ang parang golden rule
is 3 araw lang eh. Karamihan ng sakit kaya nang sugpuin ng yung human self-defense mechanism, immune system, ang mga sakit sa loob ng 3 araw. Ganon. Beyond 3 days, nag-iingat kami, mga doktor. Kasi viral syndromes, in general, viral syndromes, last yung kahit nila, 3 days eh. Mhm. After 3 days, pawala na yun, pababa na, healing na yun eh. So, if the symptoms last, yung the same, the first, second, and third day, in the 4th day, mataas pa rin ang lagnat, matindi pa rin ang ubo, bahing na bahing, masama pa rin pakiramdam, medyo magiging concerning yan sa mga doktor. Kaya if symptoms persist, consult your doctor. So, on the 4th day, dapat talaga pumunta ka, pagpa-check up ka, tanong ka, para makita ng doktor kung meron pang iba. Ganon. Okay, so, ang good news is, on the 4th day, hindi, mahina lang yung immune system mo. Nahihirapan lang mag-recover yung body mo. Sige, ituloy pa natin. Okay? The other side, sabihin na, naku, mataas pa yung lagnat mo. Medyo matindi. Examinin ko nga. O, mukhang may konti ka na pneumonia na. O sige, umpisahan na natin ang antibiotic. Doon pa lang. Doon sa first 2-3 days, kung wala tayong definitive na diagnosis, hindi naman dapat talaga mag-antibiotic ang pasyente. Lalo sa mga bata, yung binabawal. Kasi ang mga bata, very strong ang immune system, hindi katulad ng mga matatanda. Weak talaga, senior, weak ng immune system. Yung medyo adult, yung teenage, mga medyo malakas pa yan. So, kaya natin hintayin ng 3 days. After 3 days, vulnerable lahat yung more serious na condition. So, yan na. So, after 3 days, ako mga pediatrician experience ko, kung hindi ako nagbigay ng antibiotic sa isang bata, ang nagrereklamo ang ina, ang parent. Oh, kasi yung second day, grabe pa rin. Hindi pa binigyan ni doc ng antibiotic. O, isabi, walang alam itong pediatrician ito. Hindi walang klase, hindi marunong tumingin ng pasyente. So, pupunta pa sa ibang pediatrician yon, magkukonsulta. Ang pinakaswerteng pediatrician, yung pasyente niya on the 3rd visit. Kasi doon gagaling yung bata eh. So, itong doktor nito na tumingin sa kanya, nagbigay na antibiotic sa 3rd day or 4th day, gumaling yung bata, yun ang doktor na magaling. Yung nagbigay na antibiotic. Okay. So, ano po ang maitutulong ng ikarma sa madalas na pag-uubo? Well, products, herbal medicine, alternative medicine, preventive medicine will not help an acute infection. Lagi ko sinasabi yan. Do not rely on herbal preparations, katulad ng ikarma, for acute infections, acute symptoms, okay? Kasi it will take about 3 days to 1 week for the herbal preparations to take effect. Ganon. So, ang recommendation ko for mga ikarma users, etc., yung gustong mag-start ng ikarma, it's a very strong herbal preparation, yung very potent ang kanyang ingredient for boosting immune system. Kung mag-take ka nito for the first 2 weeks, magkakaroon ka ng immune system boosting. Okay yun? So, ang mangyayari dyan, kung continuous consumption mo ng herbal product, katulad ng ikarma, your immune system will be boosted, strengthened, para kung may dumating man ng infection, viral, bacterial, fungal, kung ano man yan, 3 days lang tapos na yan. Kung hindi ka mag-supplement, ang tawag natin yan. Okay? Supplementation refers to additional support sa katawan mo kung sakali magkaroon ka ng infection. Supplementation is, yung mga alternative medicine, yung mga herbal preparations, yung mga additional vitamins, yung mga ganon. Supplementation of your immune system to fight off any incoming o triggers na magre-resulta yan sa upper respiratory o anuman infection. Kung wala ka nitong supplementation sa mga vulnerable ages na sinasabi ko, yung later adult, senior na, ganon, vulnerable ka talaga kasi medyo mahina immune system mo. So, kailangan natin, starting, ako sabihin ko, recommendation ko, at the age of 40, eksakto. Pero kung mahina ka na kumain, wala kang exercise, ganon, mas stressful ka, 30 pa lang, umpisahan mo na. Pero, at any cost, 40 years of age, umpisahan mo na supplementation. Vitamins, yung probiotics, yung antioxidants, mga ganon. Umpisahan sa mga bata?
Sa mga bata, na medyo sige, hold ko lang, pero wala namang harm in starting sa mga bata. Actually, tinatawag pwede 5 years Kasi, old, okay na yun. Kasi malakas pa rin ang kanilang... Malakas pa rin. Okay, pero there's no harm in strengthening the immune system ng isang bata exposed to mga ganong environmental pollutants. Lalakas lang. So, 3 days pa lang, yung bata, kayang-kaya. Pero bigyan mo na additional na protection. So, kailangan ang bata dapat i-expose sa mga yan. Well, yan ang thinking kasi. Lalo itong, yung may controversy ngayon doon sa worldwide na the use of vaccinations. Actually, vaccinations will help. Kasi vaccinations help expose a patient, an individual, to a invading organism to help strengthen the immune system. Ngayon, kung ang bata, yung natural immunity ang tawag natin, pag yung bata na-expose mo lagi sa environment, expose siya sa virus, bacteria, ang body niya, defense mo, para bang tinitraining mo ang army. Tinitraining mo yung military forces to fight yung enemy na kilala mo na. Kasi kung may dumating na kalaban na hindi mo kilala, hindi mo alam kung karate ito, mamamatay tao, kung samurai, hindi mo alam kung paano ilalaban yon. Ngayon, kung trained na, alam mo agad kung paano natin lalabanan yung virus, bacteria. So, ang exposure ng isang bata doon sa environment na masama, pag na-expose siya, kayang-kaya na niya. Tingnan mo, yung practical example ko, yung batang kalye, lumalangoy sa kanal, lumalangoy sa bakit hindi nakakasakit? Kasi matibay immune system niya, na-expose na siya, na-immune na siya. Ganun yan. Compared doon sa... yung batang hindi mo nilabas sa bahay, overprotective ang parent, hindi na-expose sa ganito, lagyan mo nga doon sa kanal. Kahit 5 minutes, siguro matindi ng sakit nun. Uubuhin na yun. Ganun. Okay. So, in all practicality, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo namang gawin, tapon yung bata nyo doon sa kanal. Ang sinasabi ko lang... Realidad lang. Realidad lang. Yan yung sinasabi nilang natural immunity. Lumabas pa nga yun yung kasagsagan ng pandemya. Pinag-aawayan ng yung modern medicine at saka yung traditional medicine. Na ang dami, vaccine, bukuva, gano'n. Merong kabilang panig naman. Hindi. Ilabas mo ng mga tao. Ilabas mo sila ma-expose sa COVID. Basta wala kang, immunocompromised. Wala kang immune compromise. Hindi ka, wala yung pre-existing condition. Hindi ka diabetic, hindi ka hypertensive, wala kang asthma. Sige, tapatan mo yung may COVID para ma-expose ka. Natural immunity. Para kung dumating uli ng COVID, kayang-kaya kong labanan yan. Ganun lang. Yan ang natural immunity na dapat pero nauna kasi yung fear Nauna yung takot. Correct. Kaya, ayun. Ang masama senaryo kasi niyan, yung fear ng COVID, is yung nangyari nung Dengvaxia. So, na-expose ang tao sa fear ng, anong saksak na naman yan? Baka mamaya mamatay ako doon sa COVID, di ba? So, yun. Ang dami nag-produce ng COVID vaccine. Iba-ibang company, di ba? So, pinag-aralan mo na yan. Kahit na binigyan ng mga COVID vaccine na iba-ibang meron lumabas na masamang reaction. So, galing ba sa COVID vaccine yan o galing doon sa meron pre-existing condition yung pasyenteng namatay na binigyan ng vaccine? Ang daming controversy yan eh. So, sa madaling sabi, ang ikarma ay immune booster. Immune booster. Ganun. So, na-prove na natin ito. Immune booster is the primary benefit, immune boosting. Pero dahil sa properties niya na antioxidation, anti-inflammatory, anti-cancer, etc., ang dami siyang immediate benefits din na nakukuha. Within the first 2 weeks, na-prove na natin ito. Asthmatics, nagre-respond. Yung diabetics, nagre-respond, lowering blood sugar. Yung asthmatics, yung mga consumers natin dito, na dumating dito, hindi na makaakyat. After 2 weeks, dire-diretsong akyat dito. Sa gandang pakiramdam. Yung mga bikers na tumigil, uminom ng ikarma, balik sa biking. Marami tayong actual, yan ang tinatawag natin na clinical trial na tayo nang gumawa. Na na-prove natin, hindi naman natin kailangan i-prove sa buong mundo na effective ito. Tayo mismo nakita na natin na effective dahil binigay na natin sa kanila at mabisa. At mayroong benepisyo nakita kagad within a 2-week period. Okay.
Itong tuberculosis na tinatawag natin, TB, nakakahawa ba ito talaga, Doc? Well, the same question, kung nag-question yan, na with regards to, yung HIV, okay? HIV tuberculosis, okay? Ang sinasabi dito ng mga researchers, in order for a person to transmit HIV or tuberculosis, the same condition, the conditions have to be met where there is a continuous, persistent, intimate contact with the patient infected. Okay? Ano ibig sabihin yan? Dapat asawa mo, kasama mo sa bahay, kamag-anak mo, sa loob ng isang environment na very congested. Okay? Ibig sabihin yan, kung itong isang tao dito, matanda o bata, merong TB, na kasama niya ang isang maliit na bahay kubo na dapat ang 4 na tao lang, pero ang nakatira doon, 10, congested na yon. Okay. So, pag 4 dapat kayo, pero 10 kayo, isang ikot mo lang, kaharap mo na yung isang kasama mo sa bahay. You are rubbing elbows. You're rubbing elbows eh. So, yan, congested, continuous, intimate contact. Hindi naman yung sex lang, intimate. Sinasabi ko, lagi kayo magkasama. Lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagsasagutan, yung laway nyo nagpapalitan. Ganun yan eh. So, constant, continuous, everyday contact, pwede mag-transfer ang yung infecting organism ng TB o kaya HIV. AIDS is a viral disease. Pero sa loob lang ng katawan yan, pag nahawakan mo lang, nayakap mo lang isang tao HIV, malamang 99% chance hindi ka mahawaan ng HIV. Okay? Pero kakasex mo, kahalikan mo, araw-araw, for 1 whole year, magkaka-HIV ka rin. Ganun yan eh. So yan ang continuous, persistent contact with a person infected with that disease. So yan, example natin, TB at saka HIV. Ganun so yung HIV, kapag kamadalang mong nakukontak, malayo ka doon. Hindi tulad nung STD na minsanan lang kakapit na. Hindi. Ito, HIV. Magandang question yan. Bakit, ito mga sex workers na may HIV, may customer sila, nag-HIV kaagad. Kasi blood transmission yan eh. Isang very frequent mode of transmission ng mga HIV patients is blood transmission. Okay? So, blood transmission. Ano yun, HIV? Well, sa sex mismo, intimate sex, merong exchange of body fluids eh. HIV is transmitted through body fluid exchange. Anong body fluid? Laway. Yung semen ng lalaki, yung lubricating fluid ng babae. Doon mismo sa mga mga ari ng lalaki at babae, highly vascular. So, yung babae pag nasaktan, rough sex, sabihin natin, o lalaki, merong dugo din doon, yun ang transmission, blood transmission. So, yun. So, alam niyo mga homosexual, alam kung paano nagsisexual ng activity yun. Alam mo naman. So, doon sa areas na involved are highly vascular. So, madali ang transmission through blood doon sa mga ganong yung contacts. So, karamihan pala ng HIV victim ay sa same-sex na kukuha? Yeah, well, yan ang statistics. Nagtataka sila, bakit same-sex? Well, homosexual contact eh. Ibang paraan kasi. Mahirap natin sabihin dito pero ganun nga eh. Because in normal sex, there is proper yung activity. Merong proper lubrication, So, wala naman dapat eh. Pero yung perverted types of activity, ibang klase. So, parang ako sasabihin ko, God did not create us to do such things eh. Mali yan eh. Okay. Bakit mo gagawin ng mali? So, kung gumawa ka ng mali, you suffer the consequences of doing something wrong. Ganun lang. Simple. Ganun din yung mga nagpapatransplant. Oo. Kung kukontrahin mo ang ginawa ng Diyos. Alalahanin mo, sigurado, magkakaproblema ka. Okay, balik tayo doon sa tuberculosis kasi hinabi nyo sa isang maliit na bahay, ang dami nyo doon, kumpul-kumpul kayo. So, vulnerable, itong mga nandyan sa kulungan. Oh, yes. Sa isang, ang capacity ng isang cell
dapat 10 lang dapat ang nandun, pero mga 40 to 50. Proven na yan eh. Oho. Proven na yan. Okay. Pinag-aralan nila yung mga inmates na matagal na doon. Di pala, may mga life sentences, may taon-taon eh. I-tuberculosis test yung mga nandun, yung mga inmates na matagal na doon. Baka positive lahat yun. Ganun yun. So, anong gagawin mo? So, nandun na lahat. Warning sa mga may plano mag-commit ng mga crime. Iwasan nyo. Kung di kayo namatay sa crime nyo, mamamatay ko sa TV. Meron itong pag-aaral na ginawa ng Korea by Shah and colleagues noon 2015 sa Yonsei University. Okay. At aside from that, marami pa rin ginawang pag-aaral tungkol dito sa epekto ng ikarma sa diabetes at asthma. Pwedeng ipaliwanag natin ito, Doc, para sa kaalaman ng ating mga listeners. Tama yan. Okay, nung nireview ko yung article, actually, lagi ko nireview itong mga article na sinasabi para katibayan natin na effective itong ikarma. Ang primary ingredient ng ikarma is tinatawag natin na pterostilbene. Pterostilbene is a chemical analog. Ang sinasabi nila, magpinsan yung dalawang yan ng resveratrol. Resveratrol and pterostilbene are very potent antioxidants, okay? Aside from yung antioxidant property niya, anti-inflammatory, very strong, at saka anti-cancer. Ang na-prove ni Cha et colleagues at doon sa Yonsei University Research, itong pterostilbene, when given to laboratory yung subjects, ang resulta nito, nakita nila na minimize ang symptoms ng allergy. Ang punteriya nila is yung allergy resulting to asthma and resulting to allergic dermatitis. Okay? So, medyo i-clarify ko yung allergic dermatitis. So, sa asthma, kung meron kayo magkamag-anak na may asthma at tapos may sibling niya na walang asthma pero meron siyang skin infection, yan is allergic dermatitis. Yung skin asthma ang tawag nila. Okay? So, etong asthma at saka allergic dermatitis na skin asthma are from the same parabang pathology. Ibig sabihin yan, ang cause nito halos pareho lang. Okay? So, ni-research nitong si Cha et colleagues, ano nangyayari? Anong ginagawa ng pterostilbene na nasa ikarma dito sa mga pasyente na may asthma at mga skin asthma? Ang nakita na resulta after at least a 30-day experimental trial, anong nasa katawan nila? Anong nasa dugo nila na nag-change? Ang nag-change is yung reduction of mast cells. The reduction of yung histamines nagkukos ng allergic reaction. Ang nangyari doon is because of the reduction, yung parang kinakalma ang mast cells kung saan nanggaling ang histamines, bumababa ang response ng allergy. Okay? So ngayon, eto sa modern medicine, nakikita ko, ang binibigay ng mga doktor ngayon ng asthma at saka allergy, merong isang gamot na mast cell yung inhibitor okay? Hindi ko alam kung maraming nakakaalam ng pasyente. Merong reseta doon na Montelukast, okay? Sa maraming pasyente, halos lahat ngayon, ang doktor magpe-prescribe siya ng Montelukast. Ano ba itong Montelukast? Ang Montelukast is a mast cell inhibitor. Yun ang ginagawa din ng ikarma. Pero natural to. Montelukast is a chemical prescription drug na bibili mo sa parmasya na nire-reseta ng mga allergies ng mga may asthma. Kasama yan yung mga bronchodilators, kasama ng mga inhaler, kasama ng mga ganon. Kung anong gamot mo sa asthma, meron dagdag dyan ng doktor. Makita nyo lahat sa reseta, Montelukast. Ang Montelukast, marami namang hindi tinutuloy Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan ang purpose ng Montelukast. Montelukast, kapag ka umigi ng konti, hihinto. Hihinto. Okay. Ang importance ng Montelukast at saka itong yung sinasabi natin ikarma, bakit natin kailangan Bakit natin kailangan inumin ng asthmatic itong pterostilbene? Kasi
Ang Montelukast at saka itong Terostilbin, parang ito yung mga steroids Ang ginagawa nito, sinusugpo ang inflammation. Okay? Ngayon, kung asthmatic ka o meron kang skin asthma, inom ka ng Ikarma, hindi naman magagamot ito today, tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, ganon. Walang immediate effect yun. Pero, kung continuous na consumption ito, para ka nagkakaroon ng natural immunity, natural steroid, na susugpuin lahat ng responses ng allergy mo. Mapapansin mo after, sabihin natin, 2 weeks na na-prove natin, yung symptoms mo ng asthma, very light, very mild na. Kasi, pag tinamaan ka pag nag-expose ka sa trigger, yung anong trigger niyan? Yung dumi, pulutan, usok, hindi kasing grabe ng dati. Baka hindi mo na kailangan ng inhaler mo. Baka hindi mo na kailangan ng ma-hospital. Baka mas madali ka ma-recover kasi nag-Ikarma ka. Ganun yan So yan, the same effect ng nire-reseta ng mga doktor na Montelukast to prevent the severe reaction, severe attack nito mga ganitong sakit. Ganun yan Ang scientific na explanation is suppression of the mast cell responsible for the severe allergic reaction. Yan. Yun. So yun ang kinalabasan ng research study ng Korea by Shah and colleagues sa UNC University. Kung masabi ko lang ito sa mga colleagues ko na mga asthma allergy doctors, subukan niyo itong Ikarma. Huwag yung Montelukast. Baka mas mura pa nga itong Ikarma. I-reseta niya na yung Ikarma on yung continuous para maintenance. Tingnan yung mga pasyente nyo, hindi na babalik sa inyo. Hindi mawawala naman sila mawawalan sila ng kita kapag ganon. Ito, may nabasa lang ako kagabi na ito ay tamang-tama sa topic natin. Tungkol dito sa isang lalaki na mayroon siyang COVID-19 for more than 2 years without ever clearing the virus. Sabi niya rito, this is not long COVID. His immune system never cleared the virus. Ito pala, yung 41 years old na lalaki sa US, mayroon siyang advanced HIV, carried an active COVID-19. Parang nagkasabay yata ang ibig sabihin nito. So, nagkaroon siya ng HIV tapos COVID-19 infection for over 75 days. Na sinasabi ng mga researchers na naniniwala isa itong tinatawag na global record. Hindi tulad nung long COVID na kung saan yung symptoms ay nagpe-persist after the virus is cleared. So, kung hindi raw na-cleared yung virus, itong katawan ng tao is severely immunocompromised with a T-cell count of just 35 cells UL. So, allowed the virus to remain active and evolve inside him. Na-hospital na ito for 5 times at with ongoing respiratory issues. So, he lacked access to antiretroviral therapy early in the infection, giving the virus space to mutate over time. So, nakuha nun yung thought nito, Doc. Sige, pwede ba nating ipaliwanag ito? Well, mahirap kasi to justify or explain clearly kung ano nangyari sa pasyente ito. Kasi ako mismo skeptical ako dun sa mga sinasabi nilang results Kasi yung sinasabi pa nga nilang so yung COVID nandito pa rin sa katawan natin. Nag-mutate yan. Malaking question sa akin yan. Okay? Yung based on yung scientific knowledge, a virus is self-limiting Pag namatay yan, mawala sa katawan mo. So ito, more than pag 750 days, di more than 2 years. Okay, ang question ko lang dyan, anong naiwan? Nakita ba, ano bang tinesting nila?
yung viral antigen ng COVID-19 or yung virus itself na nandun pa sa katawan niya? See, valid question yun. Okay, karamihan ang tinetest nila dyan is yung antibody sa katawan ng tao. Hindi naman ibig sabihin niya nandun pa yung virus sa loob na pwede mag-iwan ng traces na yung antibody magiging positive kasi yun ang lalaban sa susunod na virus na papasok sa katawan niya. Okay? So wala naman sinasabi dyan na yung virus mismo na-detect nila sa loob ng body niya. Malamang testing yan nakita yung antibody. Okay. Hindi, nakita nila na nagkaroon ng itong long-term infection sa ayun, okay. So i-qualify din natin yon. Yung long-term infection galing sa yung COVID infection. Okay? Kunyan scarring yan tawag. Okay? Kasi kung ma-infect ka, ako meron akong viral infection serious recently. May viral infection. Meron akong scarring wala dun yung virus, pero nandun yung lamat, yung sugat. Hindi pa gumagaling. Okay? So, ganun din ang COVID, yung sinasabi niyang long COVID. Long COVID is a manifestation of the damage done by a viral infection. Kasi kung magkaroon ka ng infection, sabihin natin yung example na lang ng TB. Kung magkaroon ka ng TB, yung lamat na sa baga mo, nandun pa sa x-ray Hindi naman ibig sabihin niya na meron kang TB. O sasabihin na meron kang TB virus sa lang mo kasi nakikita sa x-ray. Hindi mali na yun fallacy niya. Unless sa hukuman na lang, unless proven guilty, you remain innocent Okay? Ganun din ang infection ng tao. Unless you can prove to me na meron talagang organism sa loob ng katawan mo na nandun na nagtatago, pwede mo sabihin, wala, hindi, antibodies lang yon. So, yung sinasabi yung long COVID, karamihan yan. Hindi naman talaga na-prove na meron talagang virus Ang na-prove nila is the remnant damage caused by the viral infection. Ganon. Kasi yung HIV, parang nabuhay niya yung COVID infection niya. Yeah, well, parang nagkaroon ng breeding infection sa... Ang common denominator ng HIV at saka yung COVID is the depletion ng immune system Ang HIV depleted na Kasi ano yung T3, T4 count niya? Nasa 30. Dapat 100 plus 200 dyan Ano itong T3, T-cell count? T3, T4, these are yung killer, yung immune globulins. Ibig sabihin, yan ang pumapatay ng invading yung virus. Pag meron kang T3, T4, mataas, wala naman ang bacteria, kakainin niya lang yun. So, itong yung 35 cells UL, ganun, mababa na masyado. Masyadong mababa yan O ito si Berelio Icarma, yan ang research niya dati. Yung T3, T4 counts ng HIV patient, yung subjects niya, were 0 O walang-wala talaga. Wala silang panlaban sa HIV, sa infection Infection in general Wala Wala kang panlaban kaya hindi ka dapat ma-expose sa infection. Okay. Kahit ano yon. So, yung pasyente ni Virelio Icarma na binahay niya sa farm niya, na-elevate niya yung T3, T4 count to normal levels Pero mo from 0 naging normal, etong pasyente yon hindi mo dapat i-expose sa normal na environment. Dahil pagkatapos ng Icarma, normal ka na. Sige, lumabas ka na. Ma-expose ka. May panlaban ka na. Ganun yan Okay. So ngayon, pati itong usapan, COVID at saka yung HIV. Paano nagkasabay yun? Pwede kasi immune-compromised ang tao. Pag immune-compromised ka, papasukan ka ng lahat ng klaseng virus Opportunistic. So yung COVID mo, nandun pa lang na-incubate doon sa body mo. Kasi immune compromise, wala nang panlaban doon sa virus na yon. Okay? Ngayon, na-invade na yung COVID-19. Pumasok sa katawan niya, so ginawa niya yung trabaho ng COVID-19. Sinira niya lang kung ano niya pwedeng sirain. So, ano effects ng COVID, long COVID? Lung infection, heart infection, brain infection, lahat yun affected. So ngayon, tapos na yung COVID infection. Lumabas na. Anong naiwan? Antibodies. Madidetect mo talaga. Pero ano yung naiwang symptoms? May lung infection. May nervous infection. Hindi mawawala ka agad yun. Damage na yan di ba? Kung binangga mo yung kotse, hindi mo na maayos ka agad yun. Papadala mo sa talyer para maayos The same with the human body. Hindi mo maayos yan kaagad. Hintayin mo ma-repair. Ganun yun. Hanggang maghilom. Hanggang sa maghilom. Okay. Yung nervous tissue, affected din ng COVID.
hindi mo mahilom ka agad yun. May years bago mahil yun. Okay? So, nervous tissue does not regenerate. Kung ano yung nasira doon, sira na yun. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. So, yung symptoms ng nervous damage, baka forever na yun, mararamdaman mo. Yun ang long COVID. Okay. May tanong dito, sabi, para kay Doc Idol, bakit po pag nagtitik po ako ng losartan, para akong nahihilo? Well, baka kailangan natin i-adjust yung dosage. Okay? Losartan 50 o 100. Okay? So, 2 doses yan. Nagtitake ka na losartan morning and evening o paano? Okay, so i-connect ba natin yung paghihilo mo sa pag-take ng losartan or meron ka pa ibang ginagawa na bawal habang umiinom ka ng losartan? O gusto ko ma-interview yung mga ganang tao para ma-diagnose ko properly kung ano yun. Baka nakainom siya tapos sinabay niya ng losartan. Nagaling sa iyo. Tumaas ang tama niya. Inom ka ng losartan, lang chaser mo San Midnight. Ay wala, mahihilo ka talaga. So i-qualify natin ang questions na. Madali i-qualify ko yun. Pero, syempre, kung from my perspective nga, ang question mo, bakit ako nahihilo tuwing inom ako ng losartan? Valid question yan. Sige, magkwentuhan tayo, titingnan ko kung anong dapat natin gawin. O, punta ka sa doktor. Baka saguhin ng doktor mo, i-adjust yung dosage. Kung naka 100 ka, di baba natin ng 50. No. O kaya, baka meron kang side effect sa losartan, palitan natin ang amlodipine. Baka nahihilo ka sa alak, sinabay mo yung losartan. Marami tayong pwedeng sabihin dyan multifactorial mga cause. Yan ang dapat natin tapusin dito sa Encyclopedia Marites. Alam mo, isang komentaryo lang na isang tao na sasabihin mo gano'n, marami nakakarinig Gano'n, sasabihin, losartan nakakahilo yan ngayon, maririnig na may 100 na nakikinig dito. Hindi na ako iinom ng losartan. Di ba? So, saan galing yon? Sa Encyclopedia Marites na inumpisahan na itong nagsabi. Pero wala naman siyang sapat na ebidensya na totoo yan. Okay. Sige. Nakikinig sa atin si Manong Bin Jovellanos, si Gerardo si Jerry. Sabi niya, katatapos ko lang nagbike mula sa Mangardan to Bunuan, Tundaligan, sabi niya. Wow, sasama na ako dyan. Siyempre, bago magbike ito, nag-iikarma muna Wow. Tapos si Renato Jovellanos, Fernando Espinosa, si Sarlo Gonzales, ikarma user din yan. Si Rosalina Aquino, Esteban Garcia Dasican, Roberto Nimer, si dito isa. Okay. Yan. Tapos dito pa, dami si Lawrence ng Kayanga City, Sampabian. At ito yung pasyente natin dati na parang tinamaan ng kalimutan. Boots Uka. Okay. Okay na, malakas na rin. Bike ng bike. Wow. Libot ng libot. Masipag na naman siya ngayon na nag-shoot sa dahil doon sa binalik niya ang pag-iikarma. Wow. Okay. Pinabayaan niya kasi, kaya ayun. Ganun naman ang yung parang kwento ng mga may sakit Yung may sakit, gagamutin ng doktor, okay na, back to normal yung buhay niya, back to dating bisyo, kakasakit ulit. Babalik ulit. Pero, ganun lang ang kwento ng buhay ang sagot, may gamot naman Ayun. Basta wag lang bibitawan ang ikarma. Correct. Okay, so kapulay malang may oras tayo sayan programa sa dami pa ng mga reactions ay pag-usapan uli natin yan sa susunod na linggo, but apparently meron tayong seminar hindi tayo makakasama ni Dr. Glenn Soriano sa Sabado. Maaring siliway na po makasama nyo Dr. Glenn. Okay, so kantabay ko the technical side si Kaili Garcia dan si Dr. Glenn Soriano. Maraming salamat. Marami na naman tayong natutunan sa inyo tungkol po dito sa mga iba't ibang sakit na pwedeng ito ay gagamutin ng ikarma.
Sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon